mga sa amin, yung gabi na yon. Di, madaling araw po siya, mga 2, ganyan, 1, di ko naman anong oras, ganun. Dumating. Dumating siya, tulog na ako. Lasing ba siya nung dumating? Lasing siya, lasing. Ginigising niya ako para, kasi tuwing lasing siya, ganun naman talaga ginagawa niya, nagigising para magpasandok. Nangungulit sa akin kung ano kinukulit niya. Tapos, ayaw ko tumayo kasi nagagalit nga ako. Umiiwas din ako sa kanya. Tapos, nung pinipilit niya pa rin akong gisingin, pinapatayo, nagpupibiglas na ako hanggang sa humantong sa nagalit na sa akin dahil yung sinuntok niya na ako, sinipuraan niya na ako. Naku, sinipmuraan ka. Sinipmuraan ako hanggang sa tuloy-tuloy pa rin yung pampuno namin hanggang sa tinadyakan niya ako sa mukha. Tinadyakan niya ako sa mukha dito, tumama sa mata ko. Tapos doon na humantong talaga na parang nagdilim na talaga ang paningin ko. Teka, nasan yung mga bata noon nung nangyayari yun? May labas sila kasi sa kwarto kami mag-asawa. Sa labas sila sa isang kwarto din. So, hindi ko ma-imagine yung Dino. Ang sakit syempre nung, yun lang makanti ka ng matulak ka ng konti ng lalaki, di ba? Out of balance ka agad. Ito, tinadyakan ka with puwersa, di ba? Sa mukha pa. So, yung habang umaalimpit ka sa sakit, mabuti nakuha mo pang tumakbo. Yun naman talaga din ang ginagawa ko. Pag tuwing nag-aaway kami, tinatakasan ko siya. Di yung time na yun na gusto kong tumayo. At nung paglabas ko ng pintuan namin, dahil yung meron akong panggupit na gunting para sa mga anak ko, nagugupit sa mga anak ko. At hindi ko namalayan na yun ang gunting na dampot ko. At doon ko siya nasaksak. Saan mo siya nasaksak? Dito sa pisngi. Sa pisngi. Tinamaan. Tapos nung nasaksak siya, nadala siya sa ospital. Sino ang nagdala na lang sa kanya sa ospital? Yung time na yun na nasaksak ko siya, doon yung parang nahimasmasan ako, tapos nagkagulo na kami kasi nagsisigaw na rin ako. Naghatid sa kanya sa ospital yung kapatid niya. Oo, pero unfortunately, after ilang oras, binawian rin ang buhay? Hindi pa. Inabot pa siya ng 3 araw. 3 araw? I mean, 3 days? Namatay? Po. Ano yung kinamatay niya? Yung pagkakasaksak ba? O may komplikasyon? May Nagkaroon ng infection? tetano. Natetano siya. Kasi gunting po yung naisaksak ko sa kanya. At upang malaman natin yung pinagdadaanan ng isang battered wife, makakasama rin po natin ngayong umagang ito si Dr. Imelda Villar ng Women's Crisis Center. Ayan. Good morning, Doktora. What's up, Doc? Good morning. Apo. Lani, nung una talaga na binubugbog ka, hindi mo ito pinagsabi, hindi mo ito sinumbong sa iyong mga kamag. Bakit? Opo, kasi yun po yung pagkakataon na parang nahihiya kapag usapan ng mga kapitbahay. Tapos, lalo-lalo sa mga anak ko, hindi talaga ako nagsasalita o nagsusumpong. Yung sinasabi po ni Lani, na the moment na sinaktan siya ng asawa niya, pero hindi siya agad nagsumbong, hindi niya pinagsabi dahil daw sa nahihiya. Ito po ba isa ng in denial siya? Maaaring in denial in the sense na parang una, ayaw niyang tanggapin na nangyayari ito, na talagang yung asawa niya gano'n. So parang siguro aksidente lang to, no? At hindi naman gano'n ang pagkatao ng asawa. Ngayon, lalo na kung halimbawa yung asawa niya, pinili niya ng kontra dun sa mga pangaral at utos ng mga kamag-anak at kaibigan at nakatatanda na sinabi sa kanya, wag yan. Pero pinili pa rin niya. So talagang i-hide niya yun na para walang masabi na, I told you so, ayan, sinabi ko na nga.